Panginoon sa isang maganda, Amen. makulimlim at malamig na umaga. Amen. Salamat sa ating Panginoon na ang araw na ito, itong oras na ito, masarap matulog, masarap maghalukip-kip na may katabing kape. Pero huwag yun ang isipin natin mga kapatid, kundi ang isipin natin sa umagang ito ay mapainit natin ang ating nalalamig na kaluluwa. Kasi ang ating kaluluwa ay lumalamig na rin sa lamig ng panahon. Sa oras na ito ay ating paglalaanan ng pagkain ang ating nag-iisang kaluluwa na napakahalaga, parte ng buhay natin. Ito ay nagsimula nung tayo ay pinaglihi ng ating ina sa loob ng kanyang tiyan, at ito ay hindi na matatapos kailanman. Linisan ito sa katawan lupa na ito, pero yan ay magpapatuloy kailan pa man. At hindi yan matatapos. Ang napakahalaga, paghandaan natin saan ito hahantong para doon niya ubusin ang eternity, ang walang hanggan sa kanyang tatahanan. Either sa langit o sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Kaya po tayo nag-aaral sa salita ng Diyos para ating alamin kung ano ang tama, kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang paraan ng Diyos sa paghahanda para sa pupuntahan ng kaluluwang yan. Salamat sa ating Panginoon na narito po kasama natin si Alan. Kasama natin po siya ng anniversary ng San Rafael. At nawa ay patuloy siyang maliwanagan sa salita ng Diyos. At maging si Chris na kaibigan ni Sted. Makasama din natin siya ng Sunday ay absent siya. At sa bawat isa na narito, si Brother Randy, salamat sa Diyos na kasama uli natin, ang bawat isa. At si Nanay, nandito po kasama uli natin. Salamat sa ating Panginoon na tayo nagagalak na nakikita natin ang bawat isa sa ganitong pagkakatipon. Amen. Hindi po sa birthday yan. Hindi sa mga party. Hindi sa mall. Kundi dito sa bahay pa ng bahay. Salamat sa ating Panginoon. Ang mensahe ng ating Panginoon na ibig niyang ihatid sa atin sa umagang ito ay atin pong matatagpuan dito sa 2 John, ikalawang sulat ni Juan, verse 1 hanggang 6. Tayo po ay tumayo sandali mga kapatid. Basahin po natin ito ng salita. 2 John, verse 1 hanggang 6. Ang matanda sa hirang naginang at sa kanyang mga anak, na aking iniibig sa katotohanan, at hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan. Dahil sa katotohanan na naman sa atin, at sa atin ang pakailanman. Sumaati nawang biyaya, awa at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Jesucristo, anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig. Ako'y lubhang nagagalak na aking nasumpungan ng ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap sa utos sa Ama. At ngayon pinamamanhi ko sa inyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula na tayo'y mga ibigan sa isa't isa. At ito ang pag-ibig na tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo magsilakad sa kanya gaya na inyong narinig ng pasimula. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napasalamat kami sa oras na ito na muli mo kami pinako sa bahay panambahan. Pinili namin na pumarito sa oras na ito para magtamo ng pagpapala sa inyong mga salita. Hinihingi po namin ng Espiritu Santo na igawad niyo po sa amin, Panginoon. Samantala kami nakikinig ng mga salita mo, bigyan niyo po kami ng pagkauhaw. Bigyan mo kami ng interes. Bigyan mo kami ng pusong natuturuan. At ng kaunawaan na handang umunawa ng mga kapahayagan mo sa umaga dito. Pagpalain niyo po bawat isa sa amin, personal ka pong magpakahayag sa bawat isa. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang hanap ng puso ng bawat isa sa amin. Kayo po ang siyang madakila sa aming kalagitnaan, kami ang siyang maibaba, at ikaw po ang siyang mabarangalan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito
Base sa mga binasa nating teksto, dito natin kukunin ang mensahe ng ating Panginoon. Sino ang Diyos sa pagkakilala natin na maibibigay niya sa atin? Mga minamahal, pagdating sa pag-aaral sa salita ng ating Panginoon, isa sa mga maling kaisipan o maling pagkaalam ng marami, ang pag-aaral sa salita ng Diyos ay pagtatamo lang ng kaalaman, pagtatamo lang ng katalinuhan, at humahantong sa debatehan. Diba? Marami sa mga nag-aaral sa mga Bible school, mga nag-aaral ng Biblia dahil they consider na ang Biblia isang uri ng book, isang part of literature. Kaya ito ay binabasa, pinapag-aralan para magkaroon lang ng kaalaman. Pero sa umagang ito mga kapatid, ibig kong ipaalam at iparating sa bawat isa sa atin na sa banal na kasulatan, ito ay pinapag-aralan ng tao, ito ay ating binabasa para kilalanin ang may gawa nito. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang siyang author ng Biblia. Amen. May mga ginagamit siyang tao para maitala dito ang mga kalooban niya. Pero ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang Diyos ang author nito. Dito niya ipinahayag ang mga kalooban niya at dito din niya ipinapahayag kung sino siya at kung ano ang magagawa niya sa atin. Dito sa mga talatang binasa natin, sa 6 na verse na ating binasa, ipapahayag ng Diyos sa atin ang 4 na mahalagang bagay na dapat na maunawaan ng mga tao. Una mga kapatid, sabi nga niya dito, sinabi niya dito sa unang verse, hindi lamang ako, kundi pati ng lahat ng mga nakakakilala ng katotohanan, alang-alang sa katotohanan, na nananahan sa atin at sa atin magpakailanman. Una sa lahat mga kapatid, dapat nating makilala ang Diyos na nagsulat o gumawa ang author ng banal na kasulatan na ito, na siya ding dahilan bakit tayo pumupunta sa bahay panambahan. Di ba kaya po tayo pumupunta ng bahay panambahan? Dahil sa Diyos. Dahil alam natin kailangan tayo magsimba. Dahil alam natin kailangan nating sambahin ang ating Creator. Una sinabi niya dito, ang Diyos na ito mga kapatid ay Diyos ng katotohanan. God is a God of truth. Ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino yung katotohanan? Mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang katotohanan ay hindi ang relihiyon. Walang sino mang relihiyon pwedeng magsabing ito ang tamang relihiyon, kami ang tama, ito ang tama. Wala. Pag merong relihiyon nagsabi niya na sila ang tama, sinasabi niya ng kapaligtaran. Dahil ang katotohanan lang na sinasabi ng Biblia, na katotohanan ay walang iba kundi si Kristo. Walang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Nasa Kanya ang katotohanan. Ngayon, pag ating pag-uusapan ng tungkol sa religion, ang katotohanang religion, ang totoong relihiyon ni Kristo. Hindi relihiyon ng maraming mga tao na itinayo ng tao. So, una-una sabi niya dito, God is a God of truth. Bakit po mga minamahal? Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, ang Diyos ay totoo. Hindi natin siya nakikita mga kapatid. Hindi natin, sa oras na ito, tingnan nyo. Nandito tayo, sumasamba tayo. Noong unang ginagawa itong kapilya na ito, merong kami kapitbahay dyan ng matanda. Ngayon wala na. Umano na. Nanonood siya habang ginagawa. Nung gawa na, sabi nga, wala man lang ba kayong krus dyan? Sabi na eh. Di man lang ba kayo maglalagay ng krus para simbolo na yun ang inyong Panginoon? Sabi niya. Di ba kailangan ay meron? Sabi niya, para kung kayo luluhod, meron ka man lang titingnan na masabi niya ng iyong sinasamba. Sabi ko po, Tatang, hindi po kami sumasamba sa anyo. Ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng Espiritu at katotohanan. Amen. Hindi
sambahin. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. At sabi ng banal na kasulatan sa John chapter 4 verse 24, sinasabi doon, ang Diyos ay Espiritu at ang sino mang ibig na sumamba sa Kanya ay marapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang pagsamba sa Diyos, mga minamahal, in Spirit, itong ating Espiritu ang makikipag-ugnayan sa Diyos, na ang Diyos na ito ay Espiritu rin. Hindi natin siya nakikita. Kaya para makadama natin, makita natin ang ating Panginoon, sabi ng mga iba, ang Diyos ay nakatira sa simbahan. Kaya ang ginagawa ng mga tao, ang simbahan ay pinapaganda, ginagawang ginto sa lumang tipan, ang unang templong na itayo ay yari sa ginto dahil tahanan ng Diyos. Mga minamahal, ang katotohanan kailangan maunawaan natin. Sa lumang tipan, ang Diyos ay tumatahan sa mga templo. Literal. Tumitira siya sa mga litera, ang presence of God. Pero ngayon sa bagong tipan, mga kapatid, hindi na tumatahan ang Diyos sa magagandang simbahan. Wala dyan ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay nasa 2 o 3 nagkakatipon na may malinis na puso, ang presensya ng Diyos ay nandoon. Kahit ang mga tao, sabi na ng banal na kasulatan, darating ang panahon, ang mga tao ay hindi sasamba sa Diyos sa katotohanan. Pero kahit nasa ilalim ka ng punong kahoy at doon ka nananambahan, pag malinis ang puso mo, nandun ang Diyos at kasama mo. Amen. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, sabi nga naman ng kasulatan, you shall know the truth and the truth shall set you free. Marami sa panahon natin ngayon, ang katotohanan ay nakalutang pa rin. Hindi pa rin matatagpuan ang katotohanan. Sa umagang ito, ibig ng ating Panginoon magpakilala sa atin. Ang katotohanan, ano yung katotohanan na malalaman natin na magpapalaya sa atin? Ano itong katotohanan na ito? Marami sa ating mga kapatid ang nakakulong pa rin at alipin pa rin dahil hindi nalalaman ang katotohanan. Sapagkat ito ang katotohanan, sabi ng banal na kasulatan dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, sabi niya rito, na ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Mga kapatid, ang katotohanan ng ating Panginoon, siya'y totoong Diyos at ang katotohanan na ibig niyang maunawaan ng bawat isa sa atin, maging totoo tayo sa ginagawa nating pagsamba sa Diyos. At anong paraan ng totoong pagsamba sa Diyos? Sino man na hindi makasasamba sa Diyos na mayroong kasalanan sa puso? 9:31 nandiyan. Sabi po niya dito sa 9:31 nandiyan. Babasahin po natin dito. Sabi niya dito, 9:31. Sabi niya dito, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Unang makakita po natin dito, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Kaya sa umaga ito, mga kapatid, ito yung katotohanan na kailangan nating tanggapin. Amen. Kahit tayo sumasamba sa Diyos, kahit tayo devoto sa relihiyon natin, pag may kasalanan sa puso natin, hindi tayo pinakikinggan ng Diyos at ang Panginoon ay wala sa atin. Sapagkat sabi niya rito, datapwat, sabi niya, kung ang sino mang tao ay maging mananamba. Kung minsan yung iba, ito lang ang pinagtutunan ng kasi, mananamba. Kaya ang tao simba ng simba. Pero hindi napansin yung kasunod. At ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. So, dalawa ang kasama. Kaya ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, sumasamba tayo at the same time, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yun ang katotohanan na dapat na malaman ng tao at ibig ng Panginoon magpahayag sa atin. Worship in God in truth. At dahil siya Espiritu, ayaw ng Diyos na ang tao. Alam niyo bang ayaw ng Diyos ang tao sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kalam na ang Biblia. Ang Biblia matagal nang pinapangaral. Sino ba sa ating kalagitnaan ngayon ang alipin pa rin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Sabi ng Biblia dito sa Exodo, chapter 20, verse 23. Ito yung sinabi ng banal na kasulatan, ang Panginoon ang nagsasabi nito. Chapter 20, verse 23, sabi niya rito, huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa aking mga Diyos na pilak.
o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo. So, ang Panginoon, mga kapatid, ayaw niya nito. Ayaw ng Diyos ng, Diyos-Diyosan. Ibig ng Panginoon, siya lang. Sabi nga ng Panginoon, ako'y iba pa nagliliin Diyos. Kaya tunay na Diyos, mga kapatid, Espiritu. Kahit sandako, tumawag ka sa Panginoon na may malinis na puso, nandun ang Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay isang malaking kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang nakagis na natin na reliyon. Ito ang nakagis na natin pananampalataya. Sumamba sa Diyos-Diyosan, may mga santo, mga rebulto. Alam niyo mga kapatid, noong una, maraming nasasaktan dito Nasasaktan sila maririnig ito. Karamihan, pag may tumanggap sa Panginoon at hindi na sumasamba sa mga ganyan, nagagalit ang ating mga mahal sa buhay. Pero ito ang katotohanan. Sabi nga ng Biblia, meron kayong Diyos na hindi nakakapakinig. May mata, pero hindi nakakakita. Ito, may tenga, pero hindi nakakarinig. Ito yung mga, may bibig, pero hindi nakakapagsalita. Ito yung mga inanyuhan ng mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos na ating sinasamba, kailangan sambahin natin siya in spirit and in truth. Ano ba mga kapatid? So dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, hanapin natin ang katotohanan sa buhay natin. Alam niyo mga minamahal, isang bagay na napatungkulin ng bawat isa sa atin. Hanapin mo yung katotohanan. Salamat sa Panginoon, si Sister Kat, sinishare niya sa amin kagabi yung kalanasan niya. Na talagang hiningi niya sa Panginoon, ituro mo sa akin ang katotohanan. Kagabi lang namin alaman, ang dami na pala niya nadaluhan ng mga na church. Kung saan Iglesia ni Cristo, kay Iglesia ni Manalo, kung kay Villanueva, meron pa. Iba-iba. Pero ang dinalangin niya sa Panginoon, ituro mo sa akin ang katotohanan. Amen. Mga kapatid, natagpuan na ba natin ang katotohanan? Amen. Natagpuan na ba talaga natin ang tunay na pagsamba sa Panginoon? Pag hindi pa, hanapin natin yan. Amen. Pag naghahanap ka, makasusumbong ka. Pag tapat ang puso mo, masusumpungan mo yan. Alam niyo, nung hindi pa ako tumanggap sa Panginoon, aktibo ko sa mga gawaing religiyon. Kahit nung bata pa ako. Sinasama kami ni Nani, gusto ko yan. Agro-rosary, pupunta sa Black Rosary, kung saan pupunta sa mga Fatima. At pag ako'y nagsisimba, kahit nasa kasalanan ako, masasabi ko, tapat yung puso ko. Pero alam niyo, sabi nga ng, hindi tinitingnan ng Diyos yung katapatan kung mali ang paraan ng pagsamba, kung wala ang katotohanan. Sabi nga, sincerely wrong. Sincere ka sa ginagawa mo, pero mali yung ginagawa mo. Pero salamat sa Panginoon, isang araw kinatagpo niya ako. At pinakita niya sa akin yung kalooban niya. Wala ko lang kabuluhan yung aking ginagawa, kahit gaano ka kadeboto, kahit gaano ka kasipag sa relihiyon mo. Pero pag ikaw ay nagmumura, may galing sa puso mo, gumagawa ka ng kasalanan, sinungaling, ganun ako noon. Pero salamat sa Panginoon, inalis na ako ng Panginoon sa ganyang buhay. At salamat sa ating Panginoon, dahil sa katotohanan, pananayain tayo. Kaya nga, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Pag nalaman mong katotohanan, mali pala itong aking pananampalataya. Ito palang ginagawa ko, walang kabuluhan. Marinig natin ang katotohanan tungkol sa Panginoon, at yan ang magpapalaya sa atin. Sa katotohanan, ito mga kapatid ng Panginoon, ang katotohanan, kailangan tayong maglingkuran sa katotohanan. Kaya ang isang talagang may Panginoon sa kanyang buhay, pag tinanggap natin ang Panginoon, totoo ka sa loob mo. Hindi ka peke. Kaya walang tao na tumanggap sa Panginoon na sinungaling. Ang pagsisinungaling ay totally nawawala sa isang may Kristo sa buhay niya. Ang isang may Kristo sa buhay niya, ang lahat ng ginagawa niya, totoo siya sa ginagawa niya. Kaya napakaganda pag ang kasama mo sa buhay nasa Panginoon. Totoo yan. Pag sinabi niya sa iyo, for better, for worse. Totoo yan. Ikaw lang at wala nang iba. Totoo yan. Pag sinabi niya, mamahalin kita, magpakailanman. Totoo yan. Hindi siya magsasabi ng kasinungalingan. Kaya yun ang mahalagang maranasan ng bawat isa sa atin. Pati sa asawa mo, kasal na kayo. Totoo ka sa kanya. Ginagawa mo yung mga pangako mo sa kanya dahil totoo ka. Dahil kung sinasabi natin
sinasabing ang Diyos ay nasa atin. Ang Diyos ay totoo. Kaya totoo rin tayo. Ito nakakalungkot sa sanlibutan ngayon, napakarami ng peke. Lahat peke na. Peke ang buhok, peke ang kilay, peke ang pilimata, peke lahat. Pati puso, peke. Pati pati balat, peke. Ang dami ng peke, Pero alam niyo mga kapatid, pagdating sa kalooban, kailangan maging totoo tayo. Kailangan hindi peke. Kailangan totoo. At mangyayari lang yung pag tinanggap natin ang God of truth. Dahil nasa atin siya, magiging totoo rin tayo sa buhay natin. Kaya masabi dito sa text kung binasa natin, sabi niya dito, wala nang ibang kagalaman sa akin na aking marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Ibig sabihin ng nagsisilakad sa katotohanan, namumuhay ka sa araw-araw na totoo ka sa lahat ng ginagawa mo. Totoo tayo sa buhay natin at ang nilalakaran natin katotohanan ay katwiran din. Kaya masabi dito sa Zechariah chapter 8, verse 16 to 17, babasahin po natin. Dito sa Zacharias chapter 8, verse 16 to 17, sabi niya, ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. Huwag mag-isip ang sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa. At huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa, sapagkat ang lahat ng mga ito ay mga bagay na aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. Kaya sabi niya rito, magsalita daw tayo ng katotohanan at huwag tayo mag-iisip ng masama sa ating kapwa. Dahil sa kasalanan po, ang puso at isip ng tao masama. Makakita lang na magkasama yan, nag-iisip na ng masama. Nakakita lang ng balbasarado, pag nanaroy yata ito. Kaya mapag-isip ng masama ang tao. Pero sabi ng Biblia, huwag kayo mag-iisip ng masama. Ang nakakalungkot, yung kasamaan ng isip, pumasok na pati sa diba, mag-iisip ka lang ng masama, pag ang tao, di mo kilala. Hindi dumating na lang bigla dyan, hindi mo kilala, hindi mo alam kung sino tao yan. Mag-iisip ka ng masama. Pero nakakalungkot ngayon kasama mo sa bahay, pinag-iisipan mo ng masama. Diba? Kasama mo sa bahay, pinag-iisipan ng masama. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pero pag tayo ay namuhay sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng yan ay mawawala. Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan dahil ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, maglingkuran tayo ng buong katotohanan. Sabi niya dito sa 24:14 ng Joshua. Sabi niya dito sa Joshua, basahin po natin. Sabi niya dito sa 24:14 ng Joshua, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan. At inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa damo roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. Sabi niya, maglingkod tayo ng pagtatapat at katotohanan. Kaya kuminsan ang mga tao, Panginoon, pagalingin mo lang ako at ako'y maglilingkod sa iyo. Gumaling. Magaling na, malakas na. Balik na naman sa kasalanan. Diba yung iba pag nagkasakit sa atay, nagkaroon ng ulcer dahil naliligarilyo, umiinom, karoon ngayon ng ulcer. Nung nagkaroon ng sakit, Panginoon, pagilingin mo lang ako at hindi na ako babalik sa bisyo at ako'y maglilingkod sa iyo. Gumaling na, wala nang ulcer, wala nang sakit. Kalimutan na yung sinabi. Kalimutan na yung pangako. Sabi ng Biblia, maglingkod tayo ng pagtatapat at ng buong katotohanan. Mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Alam niyo magkano mangyayari lang ito pag tayo tumanggap talaga sa Panginoon? Yung totoong pagtanggap. Maganda mga kapatid, habang tayo nakikinig ng salita ng ating Panginoon, inuunawa natin hanggang sa isang araw, tatanggapin natin ang Panginoon, yung totoong pagtanggap. Yung totoo pong pagtanggap na hindi yung sumusunod lang tayo sa panalangin, sinong gustong tumanggap sa Panginoon, ako po, o sige, manalangin ka, magsisi ka, patawarin mo ako, pagkatapos sumunod ka sa panalangin, oh,
Okay, tinanggap mo ng Panginoon, Kristiyano ka na. Hindi ganun ang totoong pagtanggap. Ang totoong pagtanggap, talagang tao sa puso. Tao sa puso ka nagsisisi ng kasalanan. At pag nagsisi ka ng kasalanan, once and for all, hindi mo na uulitin. Tapos na ang lahat sa buhay mo. Buhay na gumagawa ng kasalanan. Kaya lahat ng ginagawa mong kasalanan, pagsisinungaling, mga galit, kapuotan, pati mga pandaraya, pangungupit, lahat na yan mawawala. Narinig natin yung matutunan ng mga kapatid. Napakasama na ang tao. Kanya-kanya tayo na mag-awang kasalanan. Mayroong mga kapataas. Gabundok ang kasalanan. Sabi nga ni Kuya Cesar, kumpleto. Paano ba yung kumpleto? Sabi, lahat ng uri ng kasalanan nagawa na niya. Pero ano ng mga kapatid, si Kuya Raw, sinasabi din niya, lahat na ng bisyo, naranasan niya. Kanya-kanya. Pero alam niyo ba, sabi ni Pablo, I am the chief of all sinners. Ako ang chief. Siyang puno ng lahat ng mga makasalanan. Kasi dahil sa kanyang kasalanan, siya'y nagtatakip sa kanyang reliyong kinagisnan. Pakiramdam niya, matuwid siya at pinapatay niya ang napakaraming mga Kristiyano. Kaya sabi niya, I am the chief of all sinners. Pero sabi niya, datapwat nagpapasalamat ako sa biyaya ng Diyos. Nagpapasalamat ako sapagkat ako'y kinahabagan ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid, kaya ang ating Panginoon, Diyos ng katotohanan, nagbabago siya ng buhay at kung matagpuan natin ito, ang ating Panginoon ng katotohanan, palalayan niya tayo sa kasalanan. At magiging totoo ang ating pagsisisi. Pag nagsisi ka, hindi mo memorize. Hanggang ngayon, memorize ko pa yung pagsisisi na natutunan ko sa Catholic eh. Ako'y nagsisisi ng buong puso at nagtitigan na hindi na muling magkakasala sa tulong ng iyong banal na grasya. Amen. Gabi-gabi. Pero kinabukasan, sinungaling na naman. Gabi na naman, sisi uli. Kinabukasan, ayan na naman. Hindi po yung pagsisising memorize. Pagsisising kahit hindi ka nagsasalita. Pero yung puso mo, niloloong mo ng huwag nang gagawan. Mga kapatid, ang ating Diyos na ito ay Diyos ng kapayapaan. He is a God of peace. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ng ating teksto. Ang Diyos, mga kapatid, ay Diyos ng kapayapaan. Kaya kung dating tatanggapin ng Panginoon, at kung may Diyos na naghahari sa buhay natin, He is a God of peace. Na-imagine ba natin yung mga kapatid? Kaya nakakalungkot sa panahon natin ngayon, napakarami ang taong nagkiklaim na sila'y nasa Diyos. Pero bakit nagkakagulo? Ang mga relihiyon ay nag-aaway, nagdedebatihan, diba? Nagsisiraan. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Sabi nga ni Star Jake kanina, God, peace be with you, peace be with you, peace be with you, pero walang peace sa puso. Diba? Eh, nung ako noon, nagsisimba eh. Sisimba ako. Peace be with you. Pag nakita mo yung kagalit ko, walang peace be with you. Dahil magkagalit kayo eh. Di ba? Magkagalit kayo. Hindi ka doon uupo kasi yun yung kagalit mo. Alam niyo mga kapatid, He is a God of peace. Sabi nga ng banal na kasulatan. Dito sa John, sabi niya dito, John chapter 14. Itong kapayapaan ito na binibigay ng Diyos. Chapter 14, verse 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ng sanlibutan ang binibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Itong kapayapaan na ito mga kapatid, ay, and then ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Alam niyo ba ang kauna-unahang kapayapaan ginawa ng Diyos? Nakipagkapayapaan siya sa tao. Tingnan niyo ang Panginoon. Kaya siya ang ating best example eh. Sino bang nagkasala? Ang Diyos o tayo? Tayo ang nagkasala sa Diyos. Sino ang gumawa ng kapayapaan? Tayo ba? Hindi. Ang Diyos ang siya gumawa ng kapayapaan. Kaya tingnan niyo, kaya ang gumagawa ng kapayapaan, hindi yung nagkasala. Ay tama ba? Yung na-offend, di ba? Yung offended. Ang Diyos, tayo nagkasala sa Diyos eh. Pero tayo gumawa tayo ng hakbang para makipagkapayapaan sa Diyos? No. Never. Pero ang Diyos ay
Diyos ng kapayapaan, ginawa niya ang kapayapaan para sa atin. Sa anong paraan gumawa ng Diyos ng kapayapaan? Dahil nakita niya ang tao nagkasala at napakalayo na sa Panginoon. Mula nang nagkasala si Eva at si Adan, tinaboy niya siya sa hardin ng Eden. Lahat ng sumunod nagkasala at nasunod ang mga sarili kagustuhan. Tingnan niyo po hanggang ngayon, makikita natin ang sama-sama ng mundo. Pasama na pasama sa libutan ng mga anak natin. Dati, magagala. Ngayon, wala nang gala ng mga bata. Diba? Ang mga anak natin noon ang takot sa mga magulang. Ngayon, di na takot. Magulang na takot sa anak. Sige, saktan niyo kung lalayas ako. Ganyan yung mga anak dati, lumayas ka pag hindi ka susunod. Ngayon malalakas na loob ng mga anak. Sila pong lalayas, di ba? Kakaiba ng takbo ng mundo ngayon. Ngayon, mga minamahal, baliktad na talagang pasama ng pasama. Pero alam niyo ba, Diyos patuloy na nakikipagkapayapaan sa atin. Patuloy na gumagawa ng kapayapaan. Sabi nga niya dito sa Efeso, babasahin natin dito sa Efeso, chapter 2. Sabi niya rito sa Efeso, chapter 2, verse 14. Sabi niya, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Tingnan niyo mga kapatid, siya ang ating kapayapaan, ang Panginoon. Giniba niya yung pader. Alam niyo yung kaming pader? Kasalanan. Kaya ang pader na yan ay pumapagitna sa relasyon ng Diyos at ng tao. Hanggat may kasalanan ang tao sa puso niya, may pader sa pagitan natin ng Diyos. Kung kaya naman, wala tayong ugnayan sa Kanya. Para tayo nakikipag-ugnayan sa teleponong walang koneksyon. Putol ang ugnayan natin sa Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, ginawa ng Diyos ang kapayapaan. Kaya nagkaroon ng kapayapaan ng tao at ang Diyos, magkakaroon tayo ng kapayapaan pag tinanggap natin ang Panginoon. Dahil siya ang ating nagsisilbing mediator. Kaya na, hindi tayo pwedeng makipagkapayapaan sa Diyos without Jesus Christ. Kaya I am the way. Siya lang ang tanging paraan. Ano ang tatanggapin natin sa Panginoon? Na siya ay namatay para sa kasalanan natin. Siya nagbayad ng kasalanan natin. Tayo dapat nang mamatay sa krus, pero siyang nagbayad ng kasalanan natin. Ngayon, dahil ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, mga kapatid, ang mga may Diyos sa kanyang buhay ay meron din kapayapaan. Lahat ng tumanggap sa Diyos, meron tayong kapayapaan. Ang mga Kristiyano may kapayapaan. Kaya pag may isang Kristiyano sa bahay, pag ang bahay nagkakagulo, pag tumanggap sa Panginoon, pag mayroong isang tumanggap niya sa Panginoon, siya ay nagiging instrumento ng kapayapaan sa bahay. Dahil siya ay nagiging peacemaker. Yung mga magkagalit, pinagbabati niya. Pag ang mga nasa sanlibutan, magkagalit na, pagkaawayin pa. Alam mo ba, sinabi niya sa'yo, na ganito ka raw. Hindi na dapat sinasabi yun, di ba? Pero pag anak ka ng Diyos, pag hindi makakatulong ng mga salita, hindi mo sasabihin kasi lalo mag-aaway. Diba? Ganun ang mga anak kaya ang mga anak ng Diyos, kung ang Diyos ay nasa atin, pag tinanggap natin ang Panginoon, may Diyos talaga sa puso natin, meron din tayong kapayapaan. Magiging mapayapa ang ating buhay. At yung buhay natin mapayapa, hindi lang yung panlabas na kapayapaan na tahimik ang bahay. Payapa yung kalooban mo sa kapwa mo. Bakit? Alam niyo ba, may trouble sa puso natin pag may kaaway tayo? Hindi maingay ka lang, ha? Pwede nga yung away na maingay. Hindi ka makipagdagdagan, ayan. Yung mga kapitbahay, nagbabatuhan, yung salita, pati yung mga nasasabing Kristiyano, taltanan. Sabihin, palitan ng salita sa pag-aaway. Walang kapayapaan pag mga kapatid. Kahit sa mag-asawa, umaga, nagtatalo. Alam nyo, nakakarindi. Walang kapayapaan sa bahay pag gano'n. Si Kuya Raul kaya si Ate Beth nag-away. Alam nyo mga kapatid, yung walang tigil na pagtatalo. Walang kapayapaan ng bahay pag gano'n. Naalala ko tuloy yung kalapati. Alam niyo ba yung kalapati, sumisimbolize siya sa peace eh. Kaya pag kailangan ng peace, ang nakalagay kalapati. Alam niyo ba yung kalapati? Pag nakatira yan sa bahay na magulo, di ba sa bahay tumitira yan? Pag yun nakatira sa bahay, nagtatalo, lagi nag-aaway, aalis siya. Lumalayas. Kasi walang kapayapaan. Ang gusto ng kalapati, nakatira siya sa bahay na mapayapa. Kaya tingnan niyo mga kapatid, ang Panginoon Diyos ay Diyos ng kapayapaan.
Pag ang Diyos ay nasa puso natin, payapa ka. Amen. At ikaw ang, minsan yung kapayapaan, gagawa ng paraan ng Diablo para mawala yan. Kasi yan ang trabaho ng Diablo eh. Sirain ng kapayapaan. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, sabi nga ng 5:9 ng Mateo, mapapalad ang mga mapagpayapa, tatawagin silang mga anak ng Diyos. Ang gagawin niya, mag-i-strive siya to keep the peace sa buhay. Kaya pag mayroong galit sa'yo, makikipagbati ka. Pwedeng hindi kayo nag-aaway sa salita pero yung puso mo kumukulo. Wala tayong kapayapaan pag ganyan. Kaya minsan nakakalungkot ang mga taong nabubuhay ng walang kapayapaan. Ano yung mga minamahal? Sabi nga pala ng kasulatan, ang mga Kristyano ay merong kapayapaan. At kung tayo merong kapayapaan, hindi tayo nagtatagal na merong bagabag sa ating puso. Sabi nga dito sa Roma chapter 14, basahin po natin, dito sa chapter 14 ng Romans, verse 19, sabi po niya dito, kaya nga sundin ng mga bagay na mga pagpapayapa at ang mga bagay na mga pagpapatibay sa isa't isa. Mga pagpapayapa. Di ba, minsan iniisip natin, o sige lang, para matahimik ka na, o sige, sa'yo na to. Di ba? Ibig sabihin, marami tayong ginagawa paraan para sa ikapapayapa. Dito rin sa chapter 12 ng Romans, verse 17, sabi po niya rito, huwag kayong magbayad sa kanino man ang masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng tao. Kung maaari ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Tingnan niyo mga kapatid, lahat ng mga tao. Hindi lang yung mabait. O, peace tayo ha, kasi hindi mo ako inaaway eh. Pag inaaway mo na ako, hindi na tayo peace. Kailangan peace pa rin tayo. Sabi kung maaari, ayon sa inyong mga kaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig. Pag di ka binigyan ng ulam, hindi mo rin bibigyan ng ulam. Huwag tayo magigantihan, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay inaapi, ginagawa ng masama, huwag tayong gaganti ng masama. Hayaan natin ang Diyos. Huwag naman natin sabihin, sige, bahala ka, gagantihan ka ng Diyos. Huwag naman natin ganyan. Alam ng Diyos ang gagawin niya. Sabi pa nga niya rito, kaya kung ang iyong kaaway, tingnan niyo mga kapatid, ito ang magagawa pa ito ng hindi nasa Panginoon. Kung yung kaaway magutom, paghanin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubuton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi pagkustegin mo ng mabuti ang masama. Napakagandang prinsipyo. Pag ikaw ay yung gumagawa ng masama sa'yo, gagantihan mo pa ng mabuti. Kaya ka naglalagay ng baga, ano ibig sabihin nun, nagbubuto ng baga? Mahihiyang mabuti. Mahihiya siyang mabuti sa iyo sa ginagawa mo. Tingnan niyo si Saul. Nung gusto niya patayin si David. Si David nagkaroon ng pagkakataon na mapatay niya si Saul. Dahil si David nagtago sa ganito, si Saul nandito. At kung gugustuhin ni David, kasi hinahanap siya para patayin, kung gugustuhin ni David na patayin niya si Saul, mapapatay niya. Nilaskas nga niya yung laylayan ng David ni Saul, katunayan na nandun siya. Sabi niya, katunayan, Haring Saul, binigay ka rin Diyos sa aking mga kamay para patayin, pero hindi ko ginawa. Katunayan, ito yung laylayan ng David mo, oh. Hiniwan niya. Ano niya sabi ni Saul? Napalambot ang puso niya. Sabi niya, tunay na ikaw ay mas mabuti kaysa sa akin. O, nakikita niya. Pero alam niyo, dahil masamang espiritu na yung nasa puso ni Saul, mamaya nakalimutan na naman niya yung ginawa ni David na mabuti. Masama na naman ang isip niya. Kaya kung minsan may mga taong ganyan, ginawan mo na ng ginawa ng mabuti, mamaya, babae. Mamaya, ayan na naman. Pero sabi ng Biblia, patuloy lang natin na gantihan at huwag natin gantihan ng masama. Ano pa mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, itong kapayapaan na ito, God of peace, dahil ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, pwede rin tayong mapalaya sa mga trouble, sa pangangailangan. Yung worries. Sabi ng Biblia, huwag kang mabalisa. Yan ay maghahatid lang sa'yo sa paggawa ng masama. Ang anak ng Diyos, payapa. Kahit isang kilong bigas na lang yung bigas mo, payapa ka pa rin. Hindi na maghahagis ka na ng plato dahil 1 kilo na lang ang bigas. Hinahagis mo na yung mga pinggan. Galit na, mainit ng ulo, walang ulam. Puro talbos, nakaka-high blood.
ka talaga kung puro talbos ang tubo mo. Kasi napapataas ang tubo. Pag puro tuyo, puro daing. Pero alam niya, kapayapaan doon mga kapatid. May kapayapaan ka sa Diyos dahil hindi nakasananay sa kayamanan ang buhay mo. Hindi yung iba, pag wala ng pera sa busa, mahalata mo na eh. Ba't mo mainit ang ulo ni nanay? Alam mo na dahilan, ba't mainit ang ulo? Huwag ka na magtanong. Abutan mo na lang at lalamig ang ulo. Ganon. May mga ibang mga taong ganun. Alam niyo mga kapatid, kahit wala ka ng pera, payapa ka pa rin. Sino bang mga misis ang mainit ang ulo pag wala ng pera? Kung hindi mga misis ang mainit ang ulo, mga mister. Baka mga mister ang mainit ang ulo, halatang-halata mo na pag mainit ang ulo eh. Dahil wala pa lang laman ng wallet. Naalala ko si Kuya Joseph mo eh, laging binibiro si Sanse. O pag mainit ang ulo, 1,000 lang katapat niyan. Yung man ang 1,000, wala na daw yung init ng ulo. Alam niyo mga kapatid, hindi yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Ang security natin, nasa Panginoon. Kahit napakarami mong pera, hindi yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Kaya sabi dito, ito po ang sikreto, Pilipos chapter 4. Sabi po niya dito sa Pilipos, chapter 4. Basahin po natin sa chapter 4 ng Pilipos, verse 8. Sabi niya rito, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, kung may anumang kapurihan, isipin ninyo mga bagay na ito. Ang mga bagay na inyong natutunan, tinanggap, at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ibig sabihin, alalahanin natin yung mga pangalan ng salita ng Diyos. At magkakaroon tayo ng kapayapaan. Isa pa yung pang-unang verse, sabi niya rito sa 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa lahat. Sabi sa lahat ng pangangailangan, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Alam niyo po yung daing na sinasabi rito? Yung halos nagpapakaawa ka sa Panginoon. Halos umiiyak ka sa Kanya, Panginoon. Hindi ko ito kaya, hirap na hirap, ang daming bayarin, ang dami kong kailangan. Saan ako kukuha nito? Mabibilang mo na ako, malulubog na ako sa utang. Talagang tumain ka sa Panginoon. At ang sabi niya dito, sa pamamagitan ng daing, huwag natin kalilimutan ang magpasalamat. Kuminsan yung iba dumadaing, ang kasama reklamo. Panginoon, ano ba itong binigay mo sa akin? Puhuin mo lang ba ako dito para mga Israelita? Sabi nila kayo, Moises, papatayin mo ba kami sa gutom dito? Pinalahin mo kami sa Egypto para lang kami patayin dito sa gutom? Ayan, hindi na dumadaing eh. Reklamo na. Pero kung ang gagawin mo, Moses, nagugutom na kami. Baka mamatay kami sa gutom dito. Bigyan mo naman kami ng pagsana. Ganun ang daing, di ba? Walang halong reklamo at sisi. Kaya sabi niya rito, na may daing, na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos, Panginoon. Sa isang linggo po, mapuputulan na kami ng kuryente. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Pero alam ko, Panginoon, mayaman ka. Marami kang paraan. Saka mo sasabayan ng kanta, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. Diba? Payapa na yung puso mo. Wala na yung salubong na kilay dahil napayapa ka na ng Diyos. Napakaganda mga kapatid dahil ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Salamat sa Diyos. Meron tayong Diyos ng kapayapaan. Naranasan niyo ba yun mga kapatid? Tapos dahil sa mga namin natin pangangailangan, ipagpapalit natin ang Diyos. Samantalang nandyan siya, nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Isa pa mga kapatid, He is the God of love. Ang Diyos ay pag-ibig. Sabi ng 1 John 4:8, God is love. Pag tinanggap natin ang Panginoon, tinanggap din natin ang pag-ibig. 1 John chapter 4, verse 19, tayo umiibig sapagkat siyang unang umibig sa atin. Ano niyo po ba, hindi tayo umibig sa Diyos? Siyang unang umibig sa atin. Bakit po? Yung natural na pag-ibig na nasa atin, hindi yan ang pag-ibig ng maka-Diyos. Yung natural na pag-ibig sa atin, pag-ibig ng nanay sa anak, pag-ibig ng anak sa mga magulang, natural yan.
Kahit masama ang tao, meron yan. Kahit yung mga hayop, meron yan. Yung pag-ibig na eros, meron lahat ng tao niyan. Pagdating ng attraction na sa opposite sex, meron na yan. Kaya yung mga adolescents, nag-uumpisa na yan na may crush, may mga ligaw-ligaw na. Yun ay eros love. Attraction to opposite sex. Pero hindi yan ang pag-ibig ng mga Diyos. Yung mga ganyang klase ng pag-ibig, dakila din yan kasi, kagaya ng isang ina, ibubuhay sa buhay para sa anak. Dakila kung iisipin natin, di ba? Pag-ibig ng magkasintahan, tatawid sa alambre para sa kanyang minamahal, di ba? Ano yung kakain ng apoy dahil sa kanyang minamahal. Kaya tinatawag nilang dakila. Pero hindi yun ang talagang dakila. Ang dakila talaga yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Na namatay siya para sa iyo, para sa atin. Kaya God is love. Pag tinanggap natin ang Diyos na Diyos ng pag-ibig, ibubuhos niya. Romans 5:5, ang pag-asa hindi humihiya sapagkat nabubuhos ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Pag tinanggap natin ang Diyos, dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, tinanggap mo rin yung love. At yung love na ito, yung titira sa puso ng mga tumanggap sa Kanya. Kaya yung mga tumanggap sa Panginoon, ito yung mga Kristiyano. Kaya ka naging Kristiyano, tinanggap mo si Kristo, nakakabit na ngayon si Kristo sa iyo, at si Kristo ay Diyos, at Diyos ay pag-ibig. Kaya nasa iyo ang pag-ibig. Itong pag-ibig na ito, nabuhos sa puso mo. Kaya mapapalit ang lahat ng galit at puot. Mapapalit ang lahat ng hindi pagpapatawad. Lahat ng mga damdamin hindi maganda. Tingnan nyo, di ba? Pag tinanong what is love, yung iba definition nila, love is happiness. Pag sinabing love, maligaya. Love is colorful. Ganon din. Pag may pag-ibig ka sa puso mo galing sa Diyos, walang bunga ng kapayapaan ng buhay mo, ng kaligayahan. Puro saya ang nararamdaman mo, katamisan. Walang kapaitan, walang asim. Dahil ang nararamdaman mo, puro sweet. Puro sweetness. Ganon din pag nasa Panginoon tayo. Kaya ang isang nasa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, dahil tinanggap natin ang pag-ibig. Alam niyo mga kapatid, walang Kristiyano may puot sa puso. Kaya ito ang napakagandang hatid ng balita ng Ebanghelyo. Tanggapin natin ang Panginoon para mawala yung mga galit sa puso natin. Lahat ng mga hinanakit, mga selos, ikit, sabi nila, ay talagang mahal mo ako, din nagsiselos ka. Alam niyo mga kapatid, merong selos na hindi sa atin yung pagmamahal. Katunayan, kabalik ka na ng pag-ibig ang mga inggit. Binigyan siya, ikaw hindi, sama na loob mo. Alam niyo mga kapatid, siya maganda, ikaw hindi, ingit-ingit ka sa magandahan niya. Alam niyo mga kapatid, ang pag-ibig ay mapagbigay. Self-sacrificing. Handa ka magsakripisyo para sa minamahal mo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, di ba? Sabi ng banal na kasulatan, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia na ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. Kaya mga lalaki, binigyan na ng Diyos. Ibigin ninyo ang inyong asawa. Itaya yung buhay nyo para sa asawa nyo. Kaya yung ginagawa ng iba, itataya yung asawa para lang manalo. Alam niyo mga kapatid, ang babae iniibig ng asawang lalaki. Kaya ako'y nagpapasalamat pag ako'y nakakita ng mga Christian couple. Talagang kahit wala akong asawa, talagang sumasaya ang puso ko. Na talagang sabi ko, ito ang gusto ng Diyos na mangyari. Ito ang napakagandang tanawin. Makikita mo yung mga Kristiyanong pag-asawa na nagmamahalan talaga, na yung lalaki, abutan niya ng tubig ng asawa niya. Meron pa bang gano'n ngayon? O yung lalaki inaabutan ng tubig. Marami natang gano'n, Nabababaan na sa sasakyan, kahit puti ng buhok. Alam niyo, naputo ako nakakita ng akin yung mag-asawa sa sasakyan. Puti na yung buhok. Bababa yung lalaki, mauna. Kala ko naman tuloy-tuloy na. Hindi tutuloy yung lalaki. Aabutin pa yung kamay ng asawa niya pagbaba ng jeep. Sabi ko, napaka-sweet naman mag-asawa nito. Dinalo na pag mga Kristiyano, dapat gano'n, Hindi pag mga Kristiyano, magkahiwalay, magkatalikod ng ng tulog. Tapos hindi pa nagbabatian. Mga Kristiyano, pag tinanggap natin ang Panginoon, alam niyo mga kapatid, pag naging Kristiyano isa sa asawa, lalo magiging sweet yan.
Kung dati hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, lagi kayo nagbabatuhan, nag-aaway. Pag tumanggap sa Panginoon, matututo kang ibuhay yung pag-ibig. Kahit na umaga pa lang, ninanag ka na. Alam niyo mga kapatid, tuturuan mo sarili mo na huwag puminit ang ulo mo sa mga anak. Kahit na sabi ng Biblia, ang palaaway na babae ay magulo sa bahay. Sabi niya, mas mainam pa raw tumira sa bubungan ng bahay kaysa kasama mo sa bahay yung salitang babae. Pero pag Kristiyano ka, titiisin mo lahat yan. Dahil mahal mo siya, dahil mahal mo ang Panginoon. Lalong nadoble yung pagmamahal mo sa Kanya nang tinanggap mo ang Panginoon. Kaya maganda, magkaroon ng kasama sa buhay ng Kristiyano. Kaya yung mga wala pa kasama sa buhay, mag-isip ko yung mabuti. Baka yung mga magagandang mukha na inyong minamahal, pag naging mag-asawa na kayo, lumabas ang tunay na ugali. Hindi pala yung magandang mukha ang mahalaga. Ang mahalaga ang magandang puso. Yun ang mahalaga, magandang kalooban. Alam niyo mga minamahal, meron akong kilala doon sa kamag-anak ng school. Alam niyo mga kapatid, maganda yung puso niya, ginintuan yung puso niya. Kaya kahit yung asawa niya ay gano'n yung napolyo. Alam niyo napolyo yung paa meron napolyo na ika-ika lang. Napolyo na talagang kung maglakad siya nakaupo. Pero alam niyo, ang sabi niya nung ini-interview siya, ano na gusto niyo po sa asawa niyo? Sabi niya, hindi ko tinignan yung ano niya, ang tinignan ko yung puso niya. Napakabait, napakamapagmahal sa mga tao. Kakainin na lang niya, ibibigay pa niya sa iba. Tingin niyo nagagawa niya ng paralisado. Yun ang mahalaga. Hindi yung magandang lalaki, magandang babae, tall, dark, and handsome. Handsome nga pala ng ugali. Diba? Yung mga alam nyo, magkakaroon tayo ng ganyang klase ng puso at pagpili. Yung pag-ibig mo magbabago Dati ang hinahangaan mo yung magaganda. Yung mga sexy. Pag malapit ka sa Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos nagbuo sa puso mo, mag-iiba yung paningin mo. Kaya nakakahanga yung mga lalaking pag makikita nila yung asawa nilang nakadamit ng pit nagagalit. Yung ibang mga lalaki, ang gusto yung ganung ayos na yung mga asawa nila, sexy. Pag malapit ka sa Diyos, yung puso mo puno ng pag-ibig ng maka-Diyos, hindi yan ang gusto mo. Ang gusto mo yung maging banal ng asawa mo. Talagang may bahay na talagang mapagmahal sa Panginoon, mapanalanginin, mabait. Sabi nga ng isang pastor na narinig ko nagpatotoo. Sabi niya, pastor siya nangangarap, missionary. Pagdating niya ng bahay, minsan gamitan niya pagod na pagod siya. Pag uwi niya ng bahay, ang ina-expect niya, maayos ang bahay, malinis. Walang kalat, dahil pagod siya. Tapos nakahanda na hapunan. Ayos na ayos. Pagdating niya ang asawa, makalat ang bahay. Tapos wala yung asawa niya, at yung pala nag-umpisa magluto. Ang sabi niya, ano yan? Hindi mo ba alam? Galing pa ako sa misyon. Pagod ako, tapos ganito ang dadatang ko sa bahay. Alam niyo ang sagot ng asawa niya? Honey, sorry. Kasi late na nung malaman kong gabi na pala. Kasi may mga dumating dito na mga nangangailangan. Hindi ko sila pwedeng tanggihan. Hinarap ko sila, pinakain ko, in-entertain ko, tinulungan ko sila mga mahihirap. Alam niyo, sabi niya, kung pwede lang nakunin ko yung kaserola, itakip ko sa ulo ko sa kahihiyan, sa ginawa ko. Hindi ko alam itong asawa ko. May ganito ang puso, naglilingkod sa mga kababayan namin ng unconditionally. Halos mababayaan na niya sarili niya mapaglingkod lang sa tao. Tapos pagdating ko, ganito pa ang pangalang darating. Kaya sabi niya, mahal na mahal kong asawa ko, hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa pag-ibig na nasa puso niya. Ganun sana mga kapatid. Ganun, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ganun din ang nasa puso natin, pag-ibig natin ang Diyos. Ngayon mga kapatid, ang Diyos, kung umibig ay dalawang klaseng kaparaanan kung pagpakahayag ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung mga pagkukulang natin, minsan pinababayaan na niya. Pero mayroong klase ng pag-ibig na kailangan disiplina. Di ba ang magulang? Dahil sa pagmamahal niya sa anak, anong gagawin niya kung minsan? Papaluin niya yan Ang pag-ibig ng mga mano, tandaan po natin yan. Yan ang ipamulat natin sa mga anak natin. Kapag
pag sila'y pinapalo, tanda ng pagmamahal. Sabi ng Biblia, hindi ba minamahal ng Diyos ang kanyang pinarurusahan? Kaya ang Diyos kung magmahal, namamahalo yan. Kaya tayo mga kapatid, ganun din sa pag-ibigan natin mga pagkakapatid, open rebuke is better than sacrifice. Kaya kung minsan kung tayo mag-rebuke, nakakasakit sa loob, di ba? Nasasaktan ang kapatid pag tinutweet natin siya, pero pagmamahal yan. Open, dalawang klase ang pag-ibig. Ang pagpapadama. Saktan mo siya, o kaya naman, kalimutan mo na. Sabi nga, ang pag-ibig, nagtatakip ng karamihan kasalanan. Kaya yung mga kapintasan, natatakpan. Pag mahal mo siya, hindi mo mapapansin pang mo palang ino niya. Hindi lang napapansin mo. Ang napapansin mo, puro maganda. Dahil mahal mo siya. Ganon din sa mga magkakapatid sa Panginoon. Ang pag-ibig, binuhos ng Diyos sa atin. Alam niyo, pag tayo nasa Panginoon, meron tayong ganyang klase ng pag-ibig. At panghuli mga kapatid, He is a God of grace and mercy. Amen. Napakaganda. Mga kapatid, sa umagang ito, ang Diyos ibig din niyang magpakilala sa atin. Siya ay Diyos na, sabi niya dito, sumama tinawa ang biyaya at awa. He is a God of grace and mercy. Tingnan niyo mga kapatid, ang Diyos napakaganda. Anong pagkakilala natin sa Kanya? Sabi ng Biblia, sa biyaya kayo naligtas. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Kaya walang kabuluhan ang gawa natin mga kapatid. He is a God of grace. Sa kabila ng mga nagawa natin kasalanan sa Kanya, sa kabila ng mga karumal-duman na nagawa natin sa Panginoon, pagsalansak, pagsuway, katigasan ng puso, katigasan ng ulo, gayon pa man, He is a God of grace. Nagpapatawad ng kasalanan. Sa umagang ito mga kapatid, yan ang ibig na ihayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating nagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, ang Diyos handang magpatawad dahil siya ay God of mercy and grace. Tandaan niyang kalimutan natin ang nagawa natin kasalanan. Pero alam niyo mga kapatid, dahil ang Diyos ay Diyos ng biyaya, tayo welcome. Yung biyaya niya ay mauubos, pero hanggat ngayon nandiyan pa rin ang biyaya ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkukulang natin, nandiyan ang habag ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, bakit tayo nagtataga hanggang ngayon? Bakit nandito pa rin tayo? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Bakit tayo naligtas? Alam niyo, isa sa napakagandang kayamanang ginawa ng Diyos sa buhay natin, isipin mo yung nakaraan natin. Nakakapagpalamani, isang alipin ng bisyo, isang malamurang babae, isang pangitang ugali, ginagawa ng Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon, sa Kanyang biyaya. Amen. At yan ang lagi natin pasasalamatan sa Panginoon. Panginoon, salamat sa biyaya. Ang biyaya ng kaligtasan. Sa umagang ito, tinanggap niyo na ba yung biyaya niyan? Tinanggap na ba natin itong biyaya ng kaligtasan? Itong biyaya na ito, na hindi lang nagbibigay ng pagkain, hindi lang nagbibigay ng pangangailangan natin. Itong biyaya na ito, na naglilinis ng puso. Itong dakilang kayamanan mga kapatid, na yung pangit nating ugali, mga masama nating gawain, ay patawarin ng Diyos at alisin sa buhay natin, baguhin ang buhay natin. Ito ang napakagandang paghagawa ng Diyos sa atin. Sana huwag natin yung kalimutan. Isang araw, sana maranasan nyo rin yung biyaya ng Diyos na kahit gaano kasama ka, pag ikaw ay lumapit sa altar, nagsisi ng kasalanan, umiyak ka sa Panginoon, pinagsisihan mo yan, lilinisin ng Panginoon ang buhay mo, patatawarin ka niya, at kakalimutan niya yung mga kasalanan natin. Di ba napakagandang biyaya na yan? Sana maranasan din natin mga kapatid. Ang biyaya na yan, mag-iingat sa atin para sa paggawa ng kasalanan at makapamuhay ng banal sa panahon sa ito. Mga kapatid, ang apat na yan na pinakita ng Diyos sa atin, kulang pa yan para makilala natin siya. Pero yung apat na yan, sapat na para tanggapin natin siya sa buhay natin. Amen. Para tanggapin natin ang Panginoon, para magsisi tayo ng kasalanan at magsimula tayong sumunod sa Kanyang kalooban. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ito ang mensahe ng ating Panginoon na binigay sa atin sa umagang ito. Nawa, makilala natin ang Diyos at ang magagawa niya sa buhay natin. Tayo natin tumayo. Kaya manalangin. Manalangin tayo mga kapatid para sa ating pagtatapos. Maraming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat.
Salamat po, Ama Diyos, muli sa pagkakataong binigay niyo po sa amin para pag-aralan ng mga salita mo. Marinig po namin ang mensahe ng dakilang Ebanghelyo. Salamat po na mayroong Diyos na nagpakahayag sa amin. Ang Diyos na ito ay Diyos ng katotohanan. Salamat sa katotohanan na dumating sa amin. Salamat din po, Ama Diyos, sa inyong dakilang pag-ibig na binuhos niyo po sa puso ng mga tumanggap sa inyo. Nawa sa mga hindi pa tumanggap sa inyo, maranasan din nila ito, Panginoon. Sa Diyos, na kapayapaan, binigyan mo ng kapayapaan ng buhay namin. Wala nang tinanggap ka namin sa aming buhay. Nawa maranasan din po ito ng mga hindi pa nagtumanggap sa inyo. At ang Diyos ng biyaya at kahabagan, hanggang ngayon damang-dama po namin ang biyaya mo, ang kahabagan niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin ang mga salitang narinig namin sa umaga ito, na mamating mo sa puso ng bawat isa. Makilala kanilang lubos at kilalanin ka kanilang lubos sa kanilang buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming paglabas ng kapilyang ito. Nawa ang iyong mga salita ay matanim sa puso namin. Huwag namin itong kalimutan. Tulungan niyo po mga hindi pa nakapagpasya tumanggap sa inyo. Pagbulay-bulayan nila mga narinig nila mga salita mo. At isang araw ng kanilang buhay, Panginoon, lapitan ka rin nila, Panginoon. Pagpapit ka rin nila sa kanilang buhay. Naranasan nila ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong biyaya at ang paglakad sa katotohanan.